Sa isang pandinig po dito sa Tri-Committee noong March 21, 2025, kahapon po ito, inamin ni dating Presidential Communication Office o PCO Secretary Trixie Cruz Angeles na pinondohan ng gobyerno ng China ang mga seminar sa Beijing para sa mga pro-Duterte vloggers mula sa Pilipinas. Magandang hapon, magandang gabi at magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Welcome po dito sa aking YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Paki-like, share, and subscribe na rin po nang sa ganun tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan sa nangyayari dito po sa loob at labas ng ating bansa. Okay, ito pong nangyari na to ay sa Tri-Committee kahapon po. Ginisa ng mga kongresista etong mga vlogger o vloggers ng DDS. Ito po yung mga pro DDS na kadalasan ay bumabatikos at nagpapakalat ng mga maling impormasyon laban sa ating pamahalaang Marcos. At ito po ang nangyayari ngayon kung bakit tayo nagkakawatak-watak dahil sa mga ganitong nagpapakalat ng mga mapanglinlang o hindi tama. O sabihin na natin na ito'y fake news. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon at bibigyan ng reaksyon dito sa ating topic ngayon. Kung makikita nyo po itong mga vlogger na to, ito pong si ex-PCO Trixie Cruz Angeles, wala pa nga po dyan si Mocha Uson, at yung isa pa pong vlogger na si ito, ang di ko alam kung ito si Maharlika o kung sino man tong mga vlogger na to. At meron pang isa yung nakalimutan ko lang ang pangalan, isa siyang transgender at siya ay pro DDS din. Okay, at magtataka po tayo bakit may mga ganitong nagaganap na seminar at pinopondohan ng bansang China. Okay, para sa mga ganitong klaseng pagpapakalat ng mga sa kanilang mga social media platform. Itong tawagin na nating mga pro Duterte vlogger mula dito sa ating bansa. At sinasagot ng gobyerno ng China ang lahat ng gastusin. Kabilang po diyan ang pamasahe, akomodasyon, at yung bayad sa seminar, ngunit hindi nila dinisclose kung magkano po ang kanilang natanggap o kanilang sinahod o kinikita sa mga ganitong klaseng seminar. Ang mga imbitasyon para sa mga ganitong programa ay direktang nagmumula sa embahada ng China na regular na pumipili ng mga kalahok. At ito pong ganito ay para dito ay batikusin ang ating pamahalaan, lalo na itong pamahalaan ng Marcos ni PBBM. At bukod dito, noong December 16, 2024, binatikos na rin po ito ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang mga Pilipino at Chino kasama ang mga trolls at vloggers na nagpapakalat ng mga propaganda ng China. Ito ay kaugnay dito po sa yung init po na issue dito sa West Philippine Sea. Kaya kung mapapansin po natin, karamihan po sa mga Duterte o mga kaalyado ni Duterte ay mga pro-China. Lalo na itong isang kongresista
At itong kongresista na to may initial po na letter M. At lagi po itong laging paborito po ito ng mga vloggers. Okay, at ito po ay isang INC. Okay, at pagka siya ay nainis o nabwisit sa kanyang nababasa mga patutsada ng mga vlogger sa kanya, ay pinapatawag niya sa House of Representative at upang kanyang kutsain at humihingi siya ng public apology, samantalang siya naman ang gumagawa ng kanyang ikakasira. Siya yung nagsabing ang West Philippine Sea daw ay wala sa mapa kung titingnan natin. Pero itong West Philippine Sea po ay inagura po nung panahon pa ni Pinoy dahil nga po itong China ay matagal na po tayong hinaharas na itong China at pilit na inaagaw yung Spratly Island po. At ngayon ay tinawag na nating West Philippine Sea. Dahil tinatayuan po nila ng mga artificial na isla para gawing military base. At ngayon itong China nakakita ng paraan sa pamamagitan ng social media, unti-unti nilang mawawatak-watak ang ating mamamayan, maging hati ang mga opinyon tungkol dito sa naratibong nangyayari dito sa West Philippine Sea. At ito ang kanilang ginawa, ang pumili ng mga vloggers, lalong-lalo na dito sa pamahalaan ng dating Pangulong Duterte, yung mga pro-vloggers. At kabilang na nga po dyan, etong umamin na si PCO Secretary Trixie Cruz Angeles. Ayon po sa kanya, ang seminar sa Beijing, China ay dinaluhan ng mga pro-Duterte vloggers. Ay ginanap mula po noong Mayo 23 hanggang June 5, 2023. At ito ay pinondohan ng gobyerno ng China. Ngunit hindi nakadisclose dito kung ano ang ginawa at kung anong merong agenda sa kanilang seminar. Siyempre, mag-isip tayo kung ano ba ang kanilang agenda dito sa seminar. At after nun, ano ba ang mga ginawa nito mga vlogger na to? Pagkatapos po niyan, ay hindi na nilubayan ang pagpapakalat nitong fake news at paninira sa ating gobyerno. Ganyan po nila tinrabaho dahil siguro ay tinanggap nila ang offer na to ng China. Dahil hindi naman sila pupuntahan ng Beijing kung hindi nila tinanggap ang alok ng China. Okay, makikita po natin dito sa ating monitor. Ayan po yung title. Tabi natin to. Ayan, ex-PCO. Ito po ay galing sa Bombo Radio. Ex-PCO chief inamin China nagpondo sa seminar na dinaluhan ng mga pro-Duterte vloggers sa abroad. Napakaliwanag po, di ba? Dinaluhan. So, basahin natin ang nasa kung ano nilalaman nito. Inamin ni dating Presidential Communication Office PCO Secretary Trixie Angeles na gobyerno ng China ang gumastos sa mga vloggers at social media influencer na karamihan ay pro-Duterte sa isang seminar sa China. Okay. Ginawa ni Angeles ang pag-amin sa pandinig ng Kamara kahapon ukol sa fake news at online disinformation. Sa pandinig, tinanong ni Deputy Speaker David J.J. Suarez si Cruz Angeles tungkol sa National Radio and Television Administration ng China at ang papel nito sa pagsasanay ng mga mamamahayag mula dito sa ibang bansa. Sa ibang bansa.
gaya po ng bansa natin na Pilipinas. So ipinapakita ni Suarez, yung ating congressman, ang isang larawan ng mga dumalo sa NRTA seminar, kung saan wala tayong hindi na natin kasi yung picture nila sa Beijing, kung saan ayan po, kung saan makikita yung mga magkakasama po itong mga pro Duterte vloggers, sina Cruz Angeles at iba pang pro Duterte vloggers. So pinangalanan niya ang ilan sa mga kapwa niyang dumalo sa seminar na ginanap noong May 23 hanggang June 5 noong 2023. So doon po ay makikita natin na talagang meron po talagang pagkilos itong China sa mga fake news na nangyari. Diba? Ayan po yung ayan po ay ginawa upang mag-peddler o mag-purveyor ng mga peking impormasyon. Yung po ay meron po tayo ritong isang video at para magkaroon po tayo talaga ng mas matibay-tibay po na ebidensya na meron talagang nangyari pong ganitong seminar at kilos o pag-involve ng China dito sa mga vlogger na to na mga pro Duterte. Ito po, play natin. Anyway, Comsec, can you just post a photo? I just wanted to get... Yan po pala yung photo na yan po yung photo ng mga pro Duterte vloggers nung sila po ay nasa Beijing, China nung May 23 hanggang June 5, 2023. Okay, yan po. So, tuloy natin. Clarification on this. Yeah, can you zoom into the photo? Yeah. Can I address my questions to Miss Trixie Angeles Cruz? Is she present? Oh, there. Okay, Baliktad po, Yeah. Mr. Chair. It's Trixie Cruz Angeles. Huh? Trixie Cruz Angeles, sir. Oh, okay. Trixie Cruz Angeles. Okay. Familiar po ba kayo sa National Radio and Television Administration or NRTA ng China? Yes. Yes. Okay. And you are fully aware that they do conduct training programs for media practitioners mula sa iba't ibang bansa? Yes. At dito po sa larawan, pwede nyo po ba ibahagi sa komitiba kung sino-sino po ang nandito sa larawan? Medyo malabo po, malayo po yung kung maaari pong lakihan para makita ko. Okay.
Yeah. Yan, malinaw na. Hindi, kasi dito malinaw dito. Pwede lumapit lang siya. Pwede naman po kayo lumapit dito, Miss Angeles. Makita niya po kasama nila yung mga asawa nila at kanilang mga pamilya. Nung ginanap po yung seminar sa Beijing. Announce lang. Ala ko lang yan, si Miss Pia Morato, who is speaking for the group. She's in front. Tuturo ko po ba? Yes, please. Yes, please. Okay po. Yan po yung nangyaring seminar po. At pinapakita ko lang po na meron talagang naganap na pagkilos ang China. Ang masakit lang itong mga kapwa nating Pilipino nagpagamit sa China. Okay. At siguro merong kalakip na bayad ang kanilang pagpayag dito sa ginawang seminar ng China. So yung isa pang pandinig na sa House of Representative, yung tungkol po dito sa disinformation. Okay, disinformation na inamin mismo ni Mark Lopez. Itong si Mark Lopez naman po na to, ito po yung nagpapakalat din ng disinformation about dito sa West Philippine Sea. Okay, isa rin po siyang DDS vlogger at naganap at isa rin po siya sa naimbitahan ng umattend po siya kahapon dyan sa hearing at sa nasabing seminar din po dito sa Beijing noong meron pa itong nung nangyari naman ito noong January 2023, ngunit hindi po disclose kung anong araw. At ibig sabihin marami palang seminar ang ginawa dito sa bansa ng China na ang mga participant po ay mga DDS vlogger. So sa seminar na ito ay binahagi ng pagsisikap ng Beijing na palakasin ang relasyon nito sa mga personalidad na may impluwensya sa social media kagaya po ng mga vlogger na to, kasi meron po silang malaking community ng mga followers nila, mapa Facebook, mapa YouTube at kung saan-saan mga social media platform sila nagpapakalat o nagpo-purvey, nagpe-peddler ng kanilang mga disinformation. So yung ganito pong kakbang ng China ay tinatawag po itong soft power strategy ng China na naglalayong palakasin ang impluwensya nito dito sa ating bansa, maging sa iba't ibang bansa, hindi lang po sa ating nila ginagawa ito. At naglalayong palakasin ang impluwensya nito sa iba't ibang bansa nga po sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga media practitioner at influencer. Okay, kung matatandaan nyo po, ito kasing China na to, talagang kinukumpit po nila itong US at gusto nilang maging number one power pool sa buong mundo. Ngunit tingin ko sa ganitong mga paraan nila na mali ay yan din ang ikakabagsak nila ng China dahil sa sobrang ambisyon o sobrang pag-aambisyon nila na sakupin ang buong mundo at lumaganap ang kanilang impluwensya sa pamamagitan nga po neto mga pagpapakalat ng disinformation sa mga social media platform.
Bagamat pong itong nabanggit nga ni Cruz Angeles, si Miss Trixie, na regular na nagsasagawa ang China ng mga ganitong programa para sa mga media practitioner mula sa iba't ibang bansa. Walang partikular na impormasyon tungkol sa mga naunang seminar kasi nga hindi nga nila dinidisclose o siguro hindi nila maaring ipahayag o sabihin kung ano yung seminar na yon, kung ano ang purpose, kung anong klaseng seminar meron na naganap doon sa China at bakit puro social media influencer ng DDS ang kanilang binigyan ng imbitasyon. So ang naiisip lang po natin, dahil sa ganitong mga pare-pares lang po sila ng style, pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang tingin ko rito, kaya ang China ay regular ang ginagawa nilang ganitong pagkakaroon ng seminar, yung tinatawag nga na soap tawag dito itong soft power strategy ay upang pagwatak-watakin o bigyan ng mga maling impormasyon ang isang bansa kagaya natin at magkaroon ng kalituhan at hindi solido ang maging suporta kung anumang gobyerno o kung anumang pamumuno meron tayo sa kasalukuyan, katulad nga ng gobyernong Marcos. At yan ang target nila ngayon ng mga DDS vlogger, ang sirain, tanggalin ng kumpiyansa at magkawatak-watak tayo, magkawatak-watak sa ating mga paninindigan o ating mga pinaglalaban, lalong-lalo na dito sa West Philippine Sea. Ang nakakasakit lang at nakakasama lang ng loob ay bakit nagpapagamit itong mga kapwa nating Pilipino. Dahil lang ba sa pera o dahil lang ba sa meron silang iniidolo o meron silang ginodiyos o meron silang kinakampihan na politiko. Ito nga po ay si Duterte. Yun lang po ang nakakasama lang ng loob, na ang kanilang loyalty ay wala sa ating bansa, wala sa ating pamahalaan. Ang kanilang loyalty ay nasa isang politiko at nasa bansang kayang bayaran, kaya silang tapatan ng pera para lamang magpakalat ng maling impormasyon at tayo ay magkaroon ng pagkakawatak-watak. At sana nga kung sakaling itong mga DDS vlogger na to ay mapatunayang nagkasala o meron talagang pananagutan, ay dapat ay makasuhan at mabigyan ng sample para nang sa ganun hindi na sila pamarisan. Kaya ang gobyerno po natin, administrasyong Marcos, ay meron na pong pangil ngayon dahil po sa mga pinagagawa po ng mga nakaraang administrasyon. Kasama po dito yung mga vlogger ng DDS na walang ginawa kundi magpakalat ng maling impormasyon, lalong-lalo na etong na-issuehan ng warrant etong yung tatay digong nila, si dating President Duterte, nang ma-issuehan ng warrant at maihatid doon sa The Hague, ay naglipa na ang mga fake news at kung ano-anong maling impormasyon sa lahat ng social media platform
halos nababoy na po ang social media ng Pilipinas dahil sa sobrang pagpapakalat ng fake news ng mga DDS. So ayun lang po ang aking reaksyon dito sa ating topic ngayon at sa nagaganap na hearing dyan sa TRICOM. At maganda po yan at ako po ay sang-ayon sa ginagawang hearing na yan ng ating mga kongresista. Nang sa ganun, masampulan tong mga mapang-abuso nagpapakalat ng fake news. So dapat dalawang klase kasi ang ano ng social media. Pwede kang magpakalat ng information na nakakatulong o makakabuti at pwede ka rin magpakalat ng kasamaan para lang meron kang mapala o meron kang politikong sinusuportahan na may angat kung sakaling ipapakalat nila yung mga fake news. Yun lang po yun. At nawa po sana magtuloy-tuloy na to at yung administrasyong Marcos yung kanilang ginagawang tama na aayon sa batas. At tuloy-tuloy na po sana ito at para nang sa ganun ay makaahon naman tayo kahit papano sa nangyayaring pagkakagulo, pagkakawatak-watak nating mga Pilipino. Okay, at salamat po sa uli sa inyong pakikinig dito sa aking YouTube channel ng Friendly Talk TV. At paki-like, share, subscribe na lamang po at malaking tulong po sa aking pag-like and share and subscribe po sa YouTube Friendly Talk TV. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at God bless and see you soon. Paalam.